Ops 24 point. Speech mode off. Speech mode beats. Speech mode talk. Desktop list. Uber 2 F. FileZilla F. Uber 2000. Uber 2. Space. Document 11. Okay, tayo na mag-start para sa ating devotion for today. Sunday, August 16, 2020. Ang ating scripture for today ay matatagpuan sa Ephesians chapter 4 verse 29. Document 110. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Yan po ay read natin from Ephesians chapter 4 verse 29. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat po para sa panahon na ito na nagkaloob na naman sa amin upang kami po ay mag-aral ng iyong banal na salita. Lord, alam ko po, Lord, na kami po ay patuloy niyo pong bibigyan o pagkakalooban ng wisdom upang mas maunawaan po namin yung pag-aaral namin sa mga oras nito. Lord, maraming salamat po sa mga panahon na kailangan po ng inyong provision. Kami po ay naglolo ko yung VPN ko. Kami po ay umaasa, Lord, na magiging makabuluhan po ang aming pag-aaralan para sa araw ng ito. Lord, ito lang po ang aming sangat dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tayo po ay dadako po para sa ating pag-aaralan ngayong oras nito sa panguna ni Kuya Orly. Open dialog. Items view. My playlist not selected. 1 of KIORly.mp3711. Uber 2000. Isang magandang araw na naman muli sa inyong lahat, sa mga nakikinig at sa mga kasama ko dito sa Line Techno Light and Soul. At ako po ay nagpapasalamat dahil isang pribilehiyo na naman na makasama at makabilang sa mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon. At marahil sa mga nakalipas na panahon, lalong-lalo na po nang nagsimula po tayong mag-ere ng mga iba't ibang topics dito po sa ating plataforma, ay marami tayong natutunan sa lahat po ng mga napapakinggan natin at sa lahat ng mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. At ngayong araw ay nais ko pong i-share ang isang talata sa Biblia na maaring ang iba sa atin hindi madalas na naririnig o nababasa ang talatang ito, sapagkat ito'y tumutukoy sa ating mga personalidad bilang tao at ganoon din sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Kaya nga po nais kong basahin itong aklat na ito ng Efeso, kabanatang 4, talatang 29. Sa Ingles ay Ephesians chapter 4 verse 29.
Siguro magpasimula tayo sa iba't ibang version nito para mas lalo nating maintindihan ano nga ba ang sinasabi ng talatang ito. Kasi naniniwala ako sa mga panahon na ito na kailangan talaga nating magsaliksik ng kanyang salita sapagkat sa panahong ito ay iba't iba ang turo na mapapakinggan natin. May mga turo na original at talagang base sa salita ng Panginoon at may turo din naman na peke. Kaya nga nagsulputan ng mga fake news ngayon na minsan sa biglang tingin, sa biglang pagkakaintindi ay para bagang totoo, pero pag sinaliksik mo ito pala ay peke, fake. Babasahin ko po ang New International Version ng Ephesians chapter 4 verse 29. Ang sabi doon, "Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen." Sa New Living Translation ng Ephesians chapter 4 verse 29, ito po yung sinasabi, "Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them." Napakagandang talata po ito. Siguro mas magandang pagtuunan din natin sa wikang Tagalog para mas lalo pa nating maintindihan. At ito po yung sinasabi sa wikang Tagalog mula sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 4, talatang 20. "Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig." Ang ganda pong talatang ito sapagkat ito'y tumutukoy sa kung paano natin ginagamit ang mga salita para sa ikaluluwalhati o maging benepisyo ito sa lahat ng mga nakikinig. At makapagbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon sapagkat sa mga panahon ngayon na talagang kailangan natin na magpalakasan, importante na mga mabubuting salita ang lumalabas sa ating mga bibig. Ang mga salitang talagang makapagbibigay ng mataas na papuri sa Panginoon, ito yung mga salitang nagpapataas ng moral ng isang tao. May isang talata sa Biblia ang isa sa mga paborito ko tungkol sa pag-iisip ng tama, yung tamang mindset. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 8, "Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things." Sa Tagalog po, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. So, kailangan talagang isipin natin yung mga bagay na kaibig-ibig sa pandinig ng Panginoon, sa paningin ng Panginoon. At nais kong i-follow up din yung sa sinasabi sa Luke chapter 6 verse 45, "Out of the overflow of a man's heart, this mouth speaks." Ang pagsasalita ng bagay na hindi maganda lalo na sa kapwa-tao ay nakapagbibigay ng maling impresyon na katulad nga minsan pag hindi sanay gumamit ng salitang paggalang lalo na sa mga panahon ngayon ng mga hindi naman lahat pero ito ang madalas kong maobserbahan, hindi na marunong gumalang sa mga matatanda, yung mga kabataan ngayon. Tila baga mga kaedad na nila yung kausap nila.
So, kailangan talagang magkaroon ng tamang paggabay sa mga kapanahunan ngayon, sa mga kabataan, sapagkat iba't ibang ekspresyon na ang lumalabas sa mga bibig. Kumbaga, kung anong uso ngayon, yun ang ginagaya. So, kailangan bantayan din natin yung ating mga salita na maaaring makapagsalita tayo ng mga foul language o mga lengguwahe na nakapagbibigay ng hindi magandang impression sa atin, sa kapwa natin. Tandaan natin na ang mga sinasabi natin, mga salita natin ay may kapangyarihan na makapag lift up o makapagtaas ng moral ng tao at kapangyarihan na igupo o mawasak ang pagkatao ng isang tao. Kaya nga ang ganda ng mga kahulugan nito sa Bible, ang bersikulo na ito na tumutukoy sa iba't ibang version. Sabi nga ng ibang version, like doon sa English Standard Version, let no corrupting talk come out of your mouths. Yung salitang corrupt, ito ay bahagi na ng lipunan na madalas nating narinig na ang ibig sabihin ay masira, maging masama, o kaya'y dungisan. So, ang ibang version naman, ang tinutukoy nito ay lalo na dito sa Good News Translation, do not use harmful words but only helpful words, the kind that build up and provide what is needed, so that what you say will do good to those who hear you. So, salitang harmful, nakakasira o hindi magandang pakinggan. So, sa panahon ngayon lalo na kailangan talaga natin encourage yung mga tao, kasi yung iba napaparanoid na hindi na alam yung gagawin dahil sa iba walang trabaho, walang mapagkukunan ng hanap buhay. Ang iba naman ay nahihirapang gawin yung dapat nilang gawin na normally nagagawa dahil ngayon ay new normal, hindi na talaga makapag-isip ng tama at nakakabanggit na talaga ng salita na hindi maganda. So, importante magpalakasan tayo mga kapatid dahil ito ang kailangan. Kaya nga ang mga tao ngayon ay sobrang nag-iisip kung anong kakainin. Yung iba naiinis dahil hindi nakatanggap ng SAP ng 8,000. Alam nyo, nais kong palakasin ang bawat isa. Meron man tayong 8,000 o 8,000, dapat matuto tayong magpasalamat sa Panginoon at gamitin natin ang bibig natin para sa kapurihan ng Panginoon. Alam nyo, kahit naman hindi tayo humingi, alam ng Diyos ang pangangailangan natin eh. Kaya nga, ang sinasabi ng Bible, even yung mga ibon sa parang, hindi naman sila nagtatrabaho, pero pinapakain sila ng ating Diyos amang nasa langit. Kaya hindi dapat tayo mag-worry. Kaya wag natin gamitin yung sandaling ito para sisihin kung yung tao, kung sino-sino dyan. Wala kang makain ngayon, sisisihin mo na kaagad yung gobyerno, hindi ka naman nagtatrabaho. Tambay ka noon at iniisip mo gusto mo maging tambay forever, ay hindi magandang kaisipan yon. Sapagkat sinasabi rin ng salita ng Diyos na yung ayaw magtrabaho, wag pakainin. At napaka-importante rin na isipin natin yung ikabubuti ng ating mga sinasabi sa iba. Sapagkat kung ano ang laman ng puso natin, ganun din yung inilalabas ng ating salita sa pamamagitan ng ating bibig. Sa Luke chapter 6 verse 45, sabi doon, out of the overflow of a man's heart,
His mouth speaks. Kaya nga kung ano yung laman ng puso mo, kung masaya-masaya ka, nakatanggap ka ng aginaldo, at nakatanggap ka ng love letter, tuwan-tuwa ka dahil yun ang nilalaman ng puso mo. So napaka-importante na gamitin natin yung magagandang pananalita para ma-edify o mapalakas ang isang tao. So lahat tayo po kasi ay accountable sa mga sinasabi natin. Ang sabi nga ng Biblia sa Matthew 12 verse 36, sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghukom. Lahat ng mga salita natin, maliit lang yan o konti man yan o marami kang sinasabi, accountable ka. Kaya nga sa totoo lang, yung mga babae, kung 1,000 salita ang kanilang nasasabi sa loob ng 1 oras, ang mga lalaki is 500 lang. Pero yan ay estimated lang. Ang tinutukoy ko dito is mas maraming sinasabi ang mga salitang binibitiwan ang mga babae dahil paraan nila ng pag-express iyon. Pero ayon sa research, ang karaniwang tao daw ay nakakapagsalita ng 7,000 or 7,000 words per day. Napakaraming salita yun, nakakapagod yun. Pero ano pa man, dapat natin gamitin yung mga salitang nakakapagbigay ng encouragement o magpapalakas sa isang tao. Kasi masarap mabuhay sa mundo na wala kang sinasaktan na tao. Alam nyo, very powerful talaga yung words yung hindi ka man nananakit physically, pero pag nagbitaw ka ng salita at may natatamaan sa salita mo, lalong-lalo na hindi magagandang salita, dala-dala ng taong yun hanggang sa pagtulog. Minsan nakakapag-isip na ng hindi maganda, nagkakasala na tuloy siya dahil sa binitiwang mong salita sa ibang tao. Kaya nga si Paul, pinalakas niya ang church o iglesia ng Efeso para nang sa gayon mamuhay ng may kalugod-lugod sa mata ng Diyos. At gusto niya ring idiin dito na yung paggamit ng corrupting words, ito yung mga negative talk, yung mga negatibong kaisipan, pananalita, ay nagbibigay ito ng 2 guidelines para o kung paano magsalita. Una, dapat daw na matuto tayong magsalita in a beneficial way, yung bagay na ganap at makapagbibigay ng magandang outcome. At ikalawa ay dapat daw matuto tayong magsalita ng tama sa kung saang sitwasyon man tayo naroroon. Ulitin ko, first, we are to speak in beneficial ways about meaningful things. Secondly, we are to speak in ways appropriate to the situation we are in. Importante sa atin na kumpletong matanggap natin yung kung anumang sirkumstansya o sitwasyon na nun tayo, o maaring hindi umaayon sa atin ang sitwasyon. May mga tao tayo nakakasalamuha na hindi maayos magsalita, konting inis sa buhay, galit, pagmumura na ng lumalabas sa bibig. Hindi dapat tayo maging rude or maging unkind sa ibang tao. Ang goal natin ngayon ay magpakita tayo ng mabiyayang mga salita sa lahat ng mga taong nakakapakinig nito. At i-prioritize natin yung ibang tao na
hindi sila makapag-isip ng hindi maganda sa atin. We are not supposed to prioritize our own feelings. Hindi dapat nating i-prioritize o unahan yung feelings natin. At dapat maging intensyon natin ay tulungan ang bawat isa sa pamamagitan ng ating mga salita. Kaya nga sa mga panahon ngayon, ang dami-daming mga salitang nauuso, mga gay lingo, mapakinggan lang sa TV, sa radyo, sa kaibigan, ginagaya ng kaagad. Itong isang to, sayaw ng TikTok, nauso, gagayahin din naman. Alam nyo ba, sa mga panahon ngayon, ang kaaway ay kumikilos sa iba't ibang kaparaanan na hindi natin alam. Alangan naman si Satanas ay magsasalita ng bagay na alam natin na kagagawa ng demonyo. Hindi niya sasabihin, ako si Satanas, sambahin niyo ako. Pero gagawa siya ng paraan para masamba siya ng tao in indirect way, sa panonood ng TV, sa pananalita, sa paglalaro, yung mga video games ngayon, di naman talaga gaano nakapag-benefit. Instead, natututo pa yung tao na may mga bata karamihan ngayon na magsinungaling, bandaya, at gumamit ng mga foul language na karaniwan, hindi na talaga nila nire-respeto yung mga katandaan, hindi na gumagamit ng po at opo, at karaniwan din na nasasagasaan na nila yung ibang tao. Minsan napipilitan nilang saklawan yung kagustuhan ng kanilang sarili kaysa kagustuhan ng mga magulang. At yun ay hindi ka nais-nais. So dapat hindi mapanira yung mga pananalita natin ngayon, maging mainahon. At paano tayo magiging mahinahon sa mga panahon ngayon? Kailangan tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Kung meron tayong mga pananalitang nakakapanakit sa kapwa, umpisa na natin na humingi ng tawad sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, patawarin niyo po ako. I pray na gamitin ko po yung pananalitang ito para sa ikalululhati ng iyong pangalan. At alam niyo, ang pagbabago ay paunti-unti mangyayari yan. Hindi kaagad nag-pray ka ngayon, bukas meron ng result, pero dahan-dahan kang babaguhin ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Kaya sa mga panahon ngayon, importante na lumapit tayo sa Lord. Lahat ng mga kahinaan natin, alam natin tayong mga tao, mahina tayo sa ating mga sinasabi. Minsan nga sa pangako, ngayon mangangako ka na yung isang kaibigan mo, bibigyan mo ng regalo after 1 week. Yung hinihintay na regalo, umabot na ng 1 buwan, hindi talaga nagkaroon ng katuparan. Pero ang Diyos, pag nangako, tutuparin niya. Ganyan kasi ang Diyos magbigay ng pangako sa tao. Talagang tinutupad niya. Ang tao, napapako ang kanyang salita. Pero ang Diyos kailanman hindi napapako ang kanyang salita. Kaya umpisa natin sa mga panahon ngayon na talagang tayo ay baguhin ng Panginoon. At babaguhin niya tayo ayon sa nais niya. Hindi, alam ng Diyos na mahina tayo eh. Alam ng Diyos na hindi natin kaya. Pero makakaya natin sa tulong ng Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Maraming salamat at nawa yung talatang ito ay magsilbing paalala sa atin na magbigay tayo ng tamang pananalita. Gamitin natin ang bibig natin para mapapurihan ng Panginoon. Kung ginagamit natin ang pananalita natin sa magandang bagay, malulugod ang Diyos at pagpapalain niya tayo sa buong buhay natin. At may mga hinaan tayo, ibigay natin sa Lord dahil kung saan tayo mahina, siya naman ang kalakasan natin. At ang kalakasang ito ay nagmumula sa Panginoon. Sumandali tayong manalangin sa oras na ito. Dakilang Diyos,
Maraming pong salamat sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagpabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Maaring may mga unwholesome talk, mga corrupt words ang binibitiwan ko sa tuwi na, pero nais ko pong magpabago sa inyo sa oras na ito. Linisin niyo po ang aking bibig na magamit po ito para sa iyong kalwalatian, at hayaan niyo po na mabago po ako sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Kayo na po ang kumilos sa akin, sa aming pamilya, at sa lahat ng makakasalamu ako. Naway maging asin at liwanag ako ng mundong ginagalawan ko. Salamat po, ito pong aming samot-talangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Yun. Dadak na tayo sa ating sharing time. Ayan. Yun, napakaganda ng mensahe na narinig natin mula sa ating Panginoon si Yesu Cristo sa magitan ni Kuya Oli. Yun. And maraming salamat po sa natutunan natin ngayon, na dapat ang ating mga salita ay pinag-iingatang mabuti at pinag-iisipang mabuti kung ito ba'y makakatulong o makakasama sa atin. So, dapat daw ang ating mga pananalita ay makakatulong o magkakaroon ng mga benepisyo na nakabubuti, lalo na sa ating mga kasama sa pananampalataya, at ganun din sa mga nakababata, lalo na sa mga nakababata ng ating mga kapatid. Alam niyo, yung bata ako, laging sinasabi ng parents ko na palaging mag-iingat sa mga salitang binibitawan, dahil ang salita ay sobrang makapangyarihan. Maaaring ito ay makapagbago ng isang relationship. Maaaring ito ay makasira, maaaring ito ay makasama, makasakit, maaaring makabuti sa damdamin ng isang tao. So, narapat lang yung mga salitang nanggagaling sa ating mga labi ay palugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, laging sinasabi ng parents ko sa akin na maging maingat sa mga binibitawang mga salita. Lalo na kung ang mga kaharap mo ay yung mga nakababata sa iyo, o kung hindi man nakababata sa iyo, dapat lang ay magbigay ka ng galang sa mga taong nakatanda sa iyo. Next, mayroon po bang nais mong bahagi sa ating topic for today? Hello, Kuya Owen, at sa lahat ng nasa linya. Hello po. Pastor. Maraming salamat sa
napakagandang paalala sa atin ng Diyos sa magitan ni Sir Orly. Salamat sa katotohanan dahil ngayong pandemya talagang lumalabas kung ano ang nararanasan, no? Lumalabas sa bibig ng mga tao. Yung mga daing, kung ano-ano pa. Kaya nga dapat sa ganitong sitwasyon, sa halip na magdadaing, ay manalangin, no? Sa Diyos lumapit para ang kapayapaan maranasan sa puso at hilingin ang tulong mula sa Panginoon kaysa sa magreklamo at magsalita ng laban sa gobyerno at sa iba pa. But hindi na lang gawin yung part, no? Yun na lang ang gawin natin, and then magsalita ng maayos. At salamat din na para maging kapakipakinabang sa mga kasama sa bahay, malapit sa bahay, sa mga taong nasa paligid. So, dapat yung lumalabas talaga sa bibig natin, nagpapalakas ng loob. Hindi lamang nagpapalakas ng loob, kundi nagdudulot din ng aral, no? At nagbibigay din ng kaunawaan at kaliwanagan sa halip na magbunsod ng sama ng loob, pinanakit o galit dahil hindi maganda ang lumabas sa iyong bibig. So, salamat po sa Panginoon dahil tinuturuan niya tayo para sa kapakanan ng lahat at siyempre para alam din natin kung ano ang mga lalabas bibig sa iba't ibang panahon at sitwasyon ng ating buhay. Kaya mahalagang alamin ang kalooban ng Diyos maging sa ganitong uri ng pamumuhay kung ano ang dapat na sa Biblia. Bibig ay makapangyarihan. Kaya kung magsasalita tayo ng hindi maganda laban sa kapwa, ay baka kung anong masamang maidulot nito, magkagulo-gulo at marami pang pwedeng maapektuhan. Kaya maging mapagbantay at maingat sa pagpili ng paggamit ng salita at iwasan na rin natin yung mga expression na nagmumura. Baka mayroon pang nagmumura, no? Nag-PPI at iba pang mga salitang hindi naman kailangan ng gamitin pa. So, maraming salamat sa Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Yun eh. Mayroon pa po nice mag-share. At least ako sana magsishare si John. Okay, Kuya Jan. Go ahead po. Ayun, purihin ng Panginoon. Ang uumpisahan ko sa sarili ko, no, talagang minsan talaga sa buhay ng tao, hindi mapigilan ang bibig na magsalita ng masama, yung hindi kaayon-ayon talagang. Actually, kahit yung sa maliliit na bagay nangyari sa akin ng mga nakaraan, yung aking laptop nagkakaproblema. Out of frustration, hindi ako nasisira yung audio, hindi lumalabas. Yung kumbaga, abnormal, tapos yung internet connection pa, ang hirap-hirap, ang bagal-bagal, namamatay-matay. So, yung out of frustration, kumbaga, nagsasalita ka ng masama na anak ng ganyan, no? Ano ba naman to, lintik, mga ganong salita. Tapos, ayun, ito naman yung difference kasi kapag mahal mo yung Panginoon kapag yung puso mo nasa Panginoon, makapagsalita ka man ng bigla na gano'n na, ay po, gano'n. Po Lord, pasensya na po, nagalit lang. Parang, yung kagad lilitaw agad sa isipan mo na ayaw ng Panginoon to, hindi tama to. So,
yung magsusorry ka kagad. Yun yung ano, yun yung sharing ko pang sarili ko. Ito naman yung napapansin ko sa pangkabuuan. Sa totoo lang, hindi ko magets yung mga influencer na tinatawag sa Facebook, sa mga social media, sa yung mga artista, yung mga katagang oh my God, yung inaarte pa nila, ginagaganda pa nila yung salita. Parang napaka ano ba? Natural ba yun? Kung tutuusin, tignan natin, basahin natin ng lahat, paulit-ulit ang Biblia. Walang sino mang propeta o walang sino mang apostol. Lahat ng nagmamahal sa Panginoon ng Yahweh, Panginoong Jesus, hindi sila nag-i-express ng oh my God, yung ganong inaarte pa. Hindi ko talaga maintindihan bakit ginawang uso yung expression na yun. Ginawang expression na lang eh. So parang sa akin talaga hindi ko magets. Talagang bakit ganun ang kailangan gawin ng mga kabataan. Yun. So sana yung mga kabataan na makakarinig nito, huwag nating gawing expression yun dahil kung tutuusin hindi akma. Bakit mo gagawan ng tono-tono o arte-arte yung ano, pag humingin ka sa Panginoon, ang turo nga ng Panginoon, pumunta ka sa loob ng kwarto, magdasal ka, di ba? Para sikretong pagdarasal, sikreto kayong dalawa lang ng Panginoon ang nag-uusap kapag gano'n. Yung kasi yung pagkakaalam ko, pagkakaintindi ko sa Biblia. Panguli na lang, yun nga, sana nga pag-ingatan natin yung mga salita natin kasi ang mga salita mas matalim pa kaysa sa kutsilyo o kaya mas masakit pa sa tamaan ng bala. Di po ba halimbawa sabihan ka lang na ang tanga-tanga mo, lalo na pag nanay o sa tatay at nanay mo nanggagaling, ikaw na isang anak maririnig mo yun. Di ba parang ang sakit-sakit, parang ang sakit sa puso tsaka sa isip, parang mas malubha pa yung kaysa yung saksaking ka o bariling ka. Yung sabihin ka, ang tanga-tanga mo, wala kang silbi. Bulag ka. Pa lang yung maririnig na ganun. Kasi ako, from experience yun eh. Yung ganun, yung bulag ka, wala kang silbi, wala ka ng kwenta, basura ka. Marinig mo yung talagang, ano yun eh, tatatak yun eh. Yung saksakin ka, yung mabaril ka, kasi ako nabaril sa ulo. Nagka-peklat lang ako, peklat lang. Pero wala na, hindi ko na nararamdaman yung sakit. Pero kapag naaalala ko yung mga salitang binigay sa akin nung napangasawa ko, tsaka yung tatay niya, yung biyenan ko bale na lalaki, sabihin na, wala ka ng kwenta, bulag ka na, basura ka Messages na. like Event Center Team Top 5 Class Event Center Team T level 1 get level 2 name 101. Kasi Move user dialog // hindi Event siya Center Event Center nawawala, kumbaga, speech mode off. fresh siya lagi, hindi katulad ng sugat, nagiging peklat, tas hindi mo na mararamdaman yung sakit. Pero pag naalala mo yung mga salita na masasakit, nagiging fresh ulit. Parang yung sugat paulit-ulit. Panginoon. Yun. So next, mayroon pa po ba na nais mong bahagi? So yun. So wala na po ano. So yun, maraming salamat sa natutunan natin ngayong araw na to. Yung tayo dadako na po para sa ating prayer request. Ano po ba tayong nais sa panalangin bago tayo mag-closing prayer? Meron po bang prayer request?
Yun ang ating ako yung prayer request ko. Siyempre yung una sa lahat yung mga nasa government, yung ating presidente, si Pangulong Duterte, na sana patuloy sa pagkalooban ng wisdom, ng higit na kaalaman, na nakapokus sa kung ano yung naayon sa kalooban ng Lord. Nang sa gayon, ang ating bayan ay maging payapa, maging safe sa mga anumang sakit. Sana patuloy pa rin silang gamitin sa kabutihan. Ang kasamaan ay ilayo po sa kanila para nang sa gayon ang ating bansa ay maging safe sa kung anumang mga masamang nagbabalak sa ating bansang Pilipinas. Ganun din yung mga frontliners, ang pasasalamat, patuloy silang pagkalooban ng kalakasan, yung kalusugan, yung kanilang pananalig. Kasi karamihan sa kanila o ilan sa mga frontliners ay nawawalan ng pananalig na mangyayari ang ating inaasam-asam na maging COVID-free. Ako sa mananampalataya, yun, sana kung ano man yung pinapanaligan natin, sana ganun din po sila, manalig po sila, so magkaroon sila ng patuloy na pananalig na magiging COVID-free ang bansang Pilipinas at ang ating buong mundo. Next, meron po bang nais idagdag para sa ating prayer request? Hello? May mic ako? Meron. Yan, good po. Yun. Ano yung dati pa rin pinagpipray ko yung mga kabataan namin sa church ng Calawag, Quezon, yung mga nanlalabig na kabataan doon, yun lang naman yung lagi kong gustong isama sa prayer ko, at siyempre yung pamilya ko. Yun lang, at yun, magandang gabi. Yeah. Owen, excuse, sino yung nagsalita? Si Kuya Jason po. Jason? Okay. Salamat, okay. Yeah, next, meron po pong nice dagdag para sa ating prayer request. Prayer request tama. Ako po. I see. Ako po. Ayun po, ang request ko lang po, naway magkaroon na po ng lunas sa sakit na COVID-19. May mga nag-discover, naway makadiscover na sila ng bakuna laban sa sakit na COVID-19. Yun lang po. Yun, sana maging makaligtas na tayo sa COVID. And prayer request, pahabol ko, no, sana ay maging safe ang ating ilan sa mga kasama natin sa admin ng Light and Salt, ng Blind Techno, sa admin ng Blind Techno at ng Light and Salt, lalo na yung aming founder na si Giselle. Sana ay maging safe siya ngayon kung nasan man siya naroon. And yun,
ihabol ko na din na i-provide ni Lord yung pangailangan natin, light and salt, upang nagkaroon ng maibalik muli ang koneksyon maibalik uli yung koneksyon ng ating yung mga nakikinig sa atin through cellphone, yung through call. Sana i-provide ni Lord yung mga pangailangan pa natin. Patuloy pang i-provide ni Lord yung pangailangan ng light and salt upang i-connect yung mga nasa phone calls, yung mga nasa trunk line po, para makapakinig din sila kagaya ng mga nakaraang mga araw. Yun. Next. Meron po bang... habol ko pala yung Karen Otley, yung kay Gerald pala. Sana hindi na tuloy-tuloy yung yung, kasi di ba nakamasahe nga sa may COVID. Sana nga tuloy-tuloy na hindi na nga siya tamaan ng no. Yun, sama rin natin sa prayer si Gerald. Kasi nakamasahe nga siya ng may COVID, no. Ayun, yun lang. Yun, sana hindi natamaan ng COVID si kaibigan natin o kasama natin sa pananampalataya, kapatid natin sa pananampalataya na si Kuya Gerald from Twitter. Ayan. Sana COVID free siya. Ayan. Next, wala na po ba? Okay, dako na po tayo kay Early. Hindi lagi siya. Yun, okay po kay Early. Dako na po tayo para sa ating closing prayer. Yes, maraming salamat sa lahat ng nagpa-prayer request. Pasensya na po kayo, yung iba kasi bago, hindi ko alam yung mga pangalan. Siguro sa susunod na lang, i-mention nyo yung pangalan nyo at the same time yung prayer request. Kasi tinatala ko rin yung mga prayer request bago tayo mag-pray. So maraming salamat sa gabing ito, dahil ito yung gabi na nagtagpo ang ating mga bibig para magpalakasan at bigyan ng papuri ang Diyos. Let's pray. Lord, maraming pong salamat sa gabi pong ito. Salamat po sa tinuran ng mga kasama namin dito sa Blind Techno Light and Salt. We thank you so much for the privilege na maging bahagi po at ang iyong salita ay maipangaral. At nawa Panginoon, tumimo po sa aming mga puso ang mga narinig po namin. At tinataas po namin yung mga prayer request ng bawat isa. Yung prayer request ni Otlit Owen na nasa government, lalo na ang aming presidente, bigyan niyo po siya ng wisdom and health at safety rin sa buong Pilipinas. Alam po namin na nag-struggle po kami sa iba't ibang mga dahilan. Marami po mga frontliners namin ang nahihirapan, kaya nga po nagsagawa ng MECQ dito sa Metro Manila. But we believe may gagawin po kayo sa pagsapit po ng August 18, no matter what, if it will be MECQ or GCQ or what, pero mananampalataya kami, Panginoon, na sasamahan niyo po kami. At tinataas ko rin po yung pamilya ni Jason. I pray na patuloy mong bigkisin sila ng iyong pag-ibig. Kung may mga struggle sila, challenges sa buhay, sa mga kaibigan, relatives, kayo po ang magbigay po ng patuloy na wisdom sa kanila. Ganon din po, Panginoon, ang mga nagpipray po na magkaroon na po talaga ng kalunasan itong sa COVID-19. Marami na po, Panginoon, ang nahihirapan, lalong-lalo na po yung mga kasamahan po naming blind, ang mga VIs, na katulad po ni Jeffrey Cuela ng Legazpi Albay,
na binibenta niya na po yung gitara niya para lang makasurvive at magamit po ito sa kanyang business. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na tugunin yung mga pangangailangan niya. At nawa, Panginoon, ang panibagong adventure ng trabaho ay talagang sumaklaw sa kanya at maging faithful siya sa pananampalataya. Lord, tinatas ko rin po yung sa admin, mga pangangailangan po sa cellphone, sa media, or whatever platform it is. At tulungan niyo po, Panginoon, na sila nga po ay makabuo at makatulong po talaga ng marami sa mga gusto pang o nais pa na lumahok sa ganitong pagsasama-sama. Salamat po sa talino at wisdom na binigay niyo po sa admin, sila Otley Owen, si Josel at marami pang iba na kasama. Hindi pa namin sila kilala personally, but we believe, Father God, that you've called them according to your purpose. Salamat din ng marami, Panginoon, si Gerald na nakapamasahe ng isang may COVID. I pray that they will be free from yung maaring mangyari po sa kanilang masama. Sila po ay makaiwas po sa positivity ng COVID. Nawa, Panginoon, sila po ay makaraos po at sila po ay patuloy na biyayaan niyo po ng healthy and safe na surrounding sa lugar nila. Maraming pong salamat sa gabi pong ito. Naniniwala po kami na may gagawin po kayo sa buhay ng mga kasama namin at pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas. Ito po ang aming samot dalangin na ingat na binabalik sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Wag lang po excuse me po. Wag po muna sanang umalis ang lahat. Okay lang po. Okay. Meron po sana akong ibalita sa inyo from DSWD para sa mga kasamahan ko na nagkaroon ng mga masayista, yung mga gusto mag-avail ng opportunity na to from DSWD. Makipag-ugnayan lamang po kay Ms. Tess Mendoza. Yun, ang program po nito na dating SLP, ngayon po ay Livelihood Sustainable Assistance Grant. Ito po yung program ng DSWD na kung saan ito po ay tulong para sa mga katulad po nating mga visually impaired na gusto o may paraan po na gusto nilang makapagsimula ng kanilang hanap buhay sa paraan na gusto nila o paraan na alam po nila. Yung gumawa ng isang letter o isang proposal at ipo-forward po natin ito sa bawat kung sino po yung representative po ninyo dyan. Ang mangyayari po, pag nakipag-ugnayan po kayo kay Ms. Mendoza, kay Ms. Tess Mendoza, siya po yung magsasabi sa inyo kung kanino po kayo makikipag-ugnayan kasi region by region po ito. So, ang number po ni Ms. Tess Mendoza ay 0923 367 29 0923 367 2903. Ito po ay tulong from DSWD na nagkakahalaga po ng 15,000 pesos. So ang hiling lang po sana lang po nila ay sana po ay magamit sa maayos sapagkat ito po ay wala pong aasahang balik ang DSWD sa mga katulad po nating visually impaired. So ito po ay pagkakataon po natin para makapagsimula kahit sa maliit na halaga. Kung hindi man tayo makapagsimula pa ng masahe, makakatulong po ito para sa ating pangangailangan. So si Ms. Tess Mendoza po ang naatasan ng Philippine Chamber para po dito. So muli po sa mga may gusto po, makipag-ugnayan lang po kay Ms. Tess Mendoza ng MDRC. Yun po ang telephone number or cellphone number ay 0923 367-2903. Yun lang po at maraming salamat po. Salamat. Salamat. Very informative. Okay, thank you. Messages like icons, event center team, ops 24, ops studio, Maraming salamat.